Let love be genuine. Isang mapagpalang gabi sa lahat po ng patuloy pong sumusubaybay at salamat sa Panginoon dahil po alam po ninyo napakabuti ng Panginoon kasi marami po tayong natututunan. Kaya po sa gabi pong ito, pagpapatuloy po natin ang ating pong aralin. Ano po? Doon pa rin po tayo, nasa tema pa rin po tayo ng love. Kaya po, makipagbukas po kayo sa akin doon po sa Romans chapter 12 verse 9. Ang sabi po doon ganito, let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. So, sa Tagalog, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ninyo o pakaibigin ang mabuti. Tayo po manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa gabi pong ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo po sa mga buhay namin. Salamat po sa patuloy, O Diyos, na pagpaparamdam mo po sa amin ng inyo pong pagmamahal. Na kung tutuusin, hindi kami karapat-dapat, pero po, dahil po sa inyo pong pag-ibig po sa amin, kami po, O Diyos, ay inyo pong inabot at inyo pong ipinaranas ang inyo pong biyaya at habag. Kaya po kami po na nakakaramdam, kami po, O Diyos, na nais mo pong maranasan ang inyong pong pag-ibig, ay tunay nga po, Lord, meron ka rin pong inaasahan po sa amin. Kaya po sa pag-uusap po namin sa gabi pong ito, tulungan mo po kami, O Diyos. Ito pong dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ano po ninyo? So last week, ay nakita natin doon na ang hypocrisy ay kabaliktaran po ng tunay na pag-ibig o ng genuine love. Ngayon, sa gabi pong ito ay mas lalo po nating lilinawin ito pong tunay na pag-ibig na binabanggit po na Apostol Pablo. Hindi lamang po dito po sa aklat po ng Roma, kundi po diba itinawid po tayo nung nakaraan sa 1 Corinthians. Kaya po maging tunay po o dahil po sa mercies ni God. Okay? Yung ating pong pag-ibig na meron tayo ngayon, ang inaasahan po sa atin ay maging tunay. At ang nais po niya ay i-exercise po natin ito pong pag-ibig na ito. At kung gusto nating maging tunay ang ating pong pag-ibig, i-exercise natin na kasuklaman ang masama, okay, habang iniibig po natin ang mabuti. Okay? So dahil sa mercies ni God, ay inaasahan po sa atin, mga kapatid, di ba? Naialay po natin sa Diyos ang ating pong mga buhay. At maalala po ninyo doon sa verse 1 and 2 ng chapter 12, nakalagay po doon, di ba? Sabi po ng ESV version, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. At ang kalooban ng Diyos, okay, sa atin po na mga binago na ang kaisipan ay ang makita po sa buhay natin ang tunay na pag-ibig na yan. Okay, so let's exercise. Okay, tayo pong mga binago po, na bago na po ang kaisipan, ang gusto po ng Diyos ay makita po sa mga buhay natin na ang pag-ibig po natin ay tunay. Na para maipadama natin ang tunay na pag-ibig ay i-discern natin ang gusto ng Diyos. It is always the will of God. At ang gusto ng Panginoon ay pakaibigan ang mabuti at kasuklaman ang masama. At ang title po ng ating pag-uusapan ay Genuine Love, Execrate Evil, Behold Good. Okay, so yun po yung ating title po. Okay, now, kung ganon, ang kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya, ang tanong, paano mo iibigin ang mabuti na pagpapakita ng tunay mong pag-ibig? So yung execrate kasi doon, execrate evil, ay i-curse mo. Okay, so kung i-curse mo ang masama,
So therefore, iibigin mo naman ang mabuti. Kaya ang tanong, paano ba natin iibigin ang mabuti na siyang pagpapakita ng tunay na pag-ibig? So 3 bagay po ang ibabahagi ko po sa inyo. So unang bagay sa pamamagitan ng pakikitungo mo sa kapatid mo sa pananampalataya. Sa verse 10 hanggang 13, doon po sa chapter 12. Okay, makikita natin po doon. Now, paano ibigin mo ang kapatid mo sa pananampalataya katulad ng pag-ibig mo sa kapatid mo o kaya sa kadugo mo? Okay, kasi a true disciple loves his brother in the Lord. Yan din naman ang utos ni Jesus sa kanyang mga alagad. In John chapter 13, verse 34 hanggang 35, sabi niya doon, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig o inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Okay? Kung iniibig mo ang kapatid mo, pahahalagahan mo siya. Uunahin mo ang kapakanan niya, magiging sensitive ka sa pangangailangan niyang spiritual. Kung iniibig mo ang kapatid mo, paglilingkuran mo ang Diyos ng buong tiyaga at buong sipag. Kasi sa paglilingkod mo sa Diyos ay napaglilingkuran mo. Okay? Ang kapatid mo kasi hindi ka nagpapabaya sa iyong tungkulin sa katawan ng Panginoon. At yun po yung nais niya. Kung iniibig mo ang kapatid mo, magiging encouragement ka sa kanya sa pamamagitan ng kagalakang nararamdaman mo. I-share mo sa kanya ito. Ihahawa mo sa kanya ang kagalakang nararanasan mo o naranasan mo mula sa pakikipagtagpo mo sa Diyos. Na kahit kahit na may pinagdadaanan ka, ay magtsatsaga ka kasi alam mo na sa pagtsatsaga mo, yan yung makakapag-encourage or mai-encourage kasi yung iba na nakikita nila na kahit ikaw nahihirapan pero nagpapatuloy ka. You know what? You are serving one another. You are loving your brother kasi you are expressing or you are showing a perfect example of love from the Lord. Kung iniibig mo ang kapatid mo, i-extend mo yung tulong mo sa kapatid na nangangailangan. Hindi mo ipagdadamot ang mga pagpapalang ipinararana sa iyo ng Diyos para makatulong sa iba. Alam mo kung ganon, sa pag-ibig na yan, mararamdaman nila na pinahahalagahan mo sila dahil kay Kristo. At yun po yung pag-ibig sa mabuti. Yun po yung mag-ibig sa mabuti. Kasi mabuting maramdaman nilang sila'y mahalaga dahil mahal sila ni Kristo. At yun po yung pag-ibig po sa mabuti. Amen? Na pangalawa, pakikitungo mo sa kapwa mo. Sa verse 14 hanggang 16 naman. Doon po nakalagay. Sabi ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 22, verse 39, and I'll be using Amplified Bible, sabi po doon, you shall love your neighbor as yourself. That is, unselfishly seek the best or higher good for others. Mga kapatid, we are commanded to love others. Okay? Hindi lamang po yung mga kapatid natin sa pananampalataya, kundi po ang kapwa natin. Ating pong neighbor. Na kahit nasaktan ka nila o naging dahilan sila ng kahirapang nararanasan mo ngayon. Ang sabi ni Pablo, idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Pertaining to our to others, to our neighbor. Idalangin, pagpalain at huwag sumpain. Mga kapatid, ang pag-ibig sa mabuti, pagpapakita po yon na umiibig ka ng lubos. Kasi ang tunay na umiibig sa mabuti ay hindi po nagtatanim ng masama at sumpa. Okay? Kundi po ng pagpapala. Okay? Instead na isumpa, instead na isumpang maghirap, isambit sa Diyos na managana siya. Okay? Instead na hinging mapasama, hinging sila'y mapagpala ng lumikha. Sa tuwing nagagalak ang kapwa, makigalak ka sa kanila. Sa panahon ng pagtangis, umalalay ka sa kanila. Sa tuwing kasama mo sila, kababaang loob ang ipakita mo. Kasi tayo may tendency na magmamataas, lalo na't alam nating tayo ligtas na at secured na. Pero alam po ninyo, instead na magmataas ka, lalo kang magkaroon ng habag sa kanila at yun ang magtutulak para ikaw ang maging daan sa paglapit po nila sa Diyos. Okay? Huwag ipagpalagay na ikaw mas marunong sa kanila asaming makakita o makita nila
yung humility ni Lord na taglay mo. Okay, so taglay mo yung kababaang loob kasi alam mo bakit? Sa pag-ibig na yan, mararamdaman nila ang pagpapakumbaba mo dahil po kay Kristo. Now, mabuting maramdaman nila ang kababaang loob mo para lumapit po sila kay Kristo. At yun po yung pag-ibig po sa mabuti. Na hindi mo iniisip yung kapakanan mo, kundi iniisip mo yung kapakanan ng kapwa mo. Lalo na yung mga hindi pa mananampalataya. Yun po yung nais ng Diyos sa atin. At pangatlo, yung pakikitungo mo sa kaaway mo. Verses 17 hanggang 21 naman. Okay, sabi doon, no, repay no evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not overcome or do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Sa tatlong ito yung pinakamahirap na gawin sa lahat. Ramdam natin ang puot na nasa ating mga kaaway o yung puot natin sa ating kaaway. At kapag naiisip pa lamang natin yung ginawa nila sa atin, 'di ba? Hindi maganda. Kumbaga parang may tumatakbo na sa isip natin na sana may hindi magandang mangyari sa kanila. Alam niyo kung tunay ang pag-ibig, no? Nung tunay na iniibig mo mabuti, tapos isi-switch mo yung kaisipan mong huwag dapat mangyari na suklian mo ng masama ang masama. Instead, ang isukli natin ay kabutihan. Huwag nga daw tayong gumanti bagkus ipaubaya natin sila sa Diyos. Panalangin natin sila na pagpalain. Na ang Diyos na ang bahala sa kanila. Hindi para gumanti ng masama, kundi ipakita sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Bagkus pa nga, 'di ba? Kung may pagkakataon tayo, gawan natin sila ng mabuti, 'di ba? Sabi na po sa Pablo, pagka nagugutom sila, pakainin. Kapag nauuhaw, painumin. 'Di ba? Na kung paano tayo po tumanggap ng biyaya, tignan niyo to, tandaan niyo na lang to. Na kung paano tayo tumanggap ng biyaya at habag mula sa Diyos, ay inaasahang magparanas din ng habag sa iba. Okay? Iparamdam mo ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Hayaan natin ang daigin po ng mabuti ang masama. 'Di ba sabi nga ni Pablo, 'di ba sa verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Bakit po? Sa pag-ibig na 'yan, maramdaman nila ang pagganting mabuti ni Kristo. Yung mabuting pagganti ni Kristo. Mabuting maramdaman nila ang kabutihan ni Kristo kahit na hindi sila karapat-dapat sa awa ng Diyos. Tayo rin naman, ako rin naman. Tutuusin, hindi ako karapat-dapat sa awa ng Diyos at sa biyaya niya. Pero dahil tumanggap ako ng abot-abot na biyaya, so alam po ninyo, importante ring maramdaman nila na sila rin po ay karapat-dapat po, o hindi sila karapat-dapat, pero dahil po sa pag-ibig ni Kristo, ay ipaparamdam po sa kanila yun. At bilang pagwawakas, alam kong mag-a-agree kayo na hindi madaling i-practice ang mga ito, lalo na yung pakikitungo natin sa ating mga kaaway. Pero kung babalikan natin yung punto ng usapan natin, di ba? Genuine love is to execrate evil and behold good. Huwag tayong i-curse natin ng evil, tanggalin natin sa puso natin, sa buhay natin ang masama, kundi pakayakapin natin, isama natin o kaya ay ating pong isuot, ating pong gawin, pakamahalin ang mabuti. Diba? And to hold fast is to what is good. We as Christians ought to overcome evil with good as the expression of genuine love. Tandaan po natin yan. As we worship God, God wants the very good in our offers, and that is genuine love. Na walang matatagpuan sa ating anumang kasamaan para sa ating pong kapwa, kapatid natin, kapwa natin, kaaway natin sa isip, sa salita at sa gawa po natin. Na as we offer ourselves to God, we love good and curse evil. Because genuine love requires us to live with others and engage with others in full desire to express good things to them. Sa sistema ng mundong kinagagalawan natin, dinadaig ng masama ang mabuti. Totoo yan. Pero tandaan po natin, inaasahan sa ating mga mananampalataya na makita sa atin ng kabutihan ng Diyos. Inaasahan sa atin, kaya sa lahat ng tao, sa ating matatagpuan ang mabuti.
tayo pong mga Christians, inaasahan sa ating matatagpuan at mararanasan nila ang tunay na pag-ibig na nanggagaling kay Kristo. Kasi ang tunay na pag-ibig, iniibig ang mabuti. At kapag naranasan na nila ang tunay na pag-ibig, mararamdaman din nila ang kagustuhang maranasan nila sa buhay nila ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, tandaan ninyo, we are ambassadors of agape, the unconditional love, the God of love, that through us, people around us may feel the unconditional love of God for them. Kaya napararangalan ng Diyos sa buhay na nararamdaman ang Diyos ng iba sa atin po. Sa mamagitan ng pagpaparamdam sa kanila ng mga mabubuti na galing po sa Diyos. Tayo po manalangin. Aming Diyos, salamat po. Turuan mo po kami, Lord, na i-exercise po itong genuine love, that we should execrate evil and we must behold good in our lives. Tulungan mo kami, Panginoon, as we offer to you, Lord, yung aming pong mga sacrifice, yung aming pong mga offerings to you. Help us, Lord God, na ang may pagharap po namin, Lord, o pag-offer po namin, makikita mo na genuine love yung meron kami. Yung pagmamahal po namin, yung pagpapakita po namin ng mabubuti sa aming pong kapatid, sa pananampalataya, sa aming pong kapwa, okay, na hindi po mananampalataya, tig sa lahat sa mga kaaway po namin. Tulungan mo kami, Lord, na maging banal po pagdating sa bagay na ito. Hindi para magmalaki kami sa iba, kundi po, Lord, ipakita namin kasi na dahil po sa iyo pong habag at biyaya, kaya po namin naramdaman ang pag-ibig na ito na siya naman pong amin pong ipinaparamdam po sa iba. Na kahit nagawan kami ng masama, pero sabi mo nga, daigin ng mabuti ang masama. So tulungan mo kami na sa bawat ibinabato po sa aming masama, ang gaganti namin ay pawang mga mabubuti. Dahil alam po namin, Lord, hindi kami karapat-dapat, pero ang sinukli mo po sa amin ay pawang kabutihan. At dahil po sa kabutihan mong yan, tumatamasa kami o tinatamasa po namin. At pagdating po ninyo, Panginoon, ay makakaranas po kami ng ipinangako mong mabuti, which is yung buhay na walang hanggan. Tulungan mo ng bawat isa maging ambassador, Panginoon. Maramdaman po sa amin, makita po sa amin yung tunay na pagmamahal na nanggagaling po kay Kristo. Pang sa gayon, anuman sugat na meron ang kapwa namin, maghilom dahil po kay Kristo. Ito pong dalangin po namin sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tandaan po ninyo, execrate evil, behold good. Sa Diyos magtiwala at wag sa tao. Sa mapagpalang gabi.